Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong guro na si Binibining Cyril C. Castor at nandito ako para sagutin ang inyong mga katanungan ukol o tungkol sa pangyayari sa panahon ng pagbabagong diwa. Paano nagsimula ang kasaysayan ng panahon ng pagbabagong diwa? Ang kasaysayan ng panahon ng pagbabagong diwa ay nagsimula sa pangyayari at kilusang naglalayong baguhin ng lipunan at sistema ng bawat pamamahala. Nagdudulot ito ng mga pagbabago sa ekonomiya, lipunan at mga teknolohiya. Ano ang ibig sabihin ng ilustrado at ano ang antas ng pamumuhay nila sa panahon ng mga Kastila? Sino-sino ang kabilang sa mga tinawag na ilustrado noong panahon ng pagbabagong diwa? Ang mga ilustrado ay naging mahalagang bahagi ng paglaban at paghanap ng kalayaan ng Pilipinas noong panahon ng pagbabagong diwa. Halimbawa na dito ay si Jose Rizal na kung saan ginamit niya ang mga ginawa niyang libro sa pamamagitan ng edukasyon sa karapatan ng bawat Pilipino. Sino si General Carlos de la Torre at anong naging papel niya sa bansa? Si General Carlos de la Torre ay isang kilalang leader na naglingkod bilang gobernador general noong panahon ng pagbabagong diwa. Ang kanyang papel sa bansa ay pinakita sa pamamagitan ng pagpapatupad ng liberal na reforma at pagtangkilik sa kalayaan at pantay ng karapatan ng bawat Pilipino. Sino si General Rafael at ano ang naging papel niya? Ang pamamahala ni General Rafael ay nagdulot ng galit at paglaban ng Pilipino dahil sa kanyang pagpataw na malupit na mga patakaran. Ang kanyang mga kilos at desisyon sa panahon ng kanyang panunungkulan ay nagdulot ng tensyon at pagkabahala sa lipunan. Ano ang dahilan ng pagkabitay ng tatlong paring martir? Ang dahilan ng pagkabitay ng tatlong paring martir na sina Marciano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamola na mas kilala bilang Gumburza ay may kaugnayan sa mga pangyayari na naganap noong panahon ng panunungkulan ni Gobernador General Rafael. Patungkol saan ang panitikan noong panahong iyon? Ang panahon ng pagbabagong diwa ng panitikan ay naglalarawan ng pagpapahayag ng mga ideya, saloobin at karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Ang panitikan noong panahon ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng kalayaan, pagputol sa pang-aapi at pagpapahalaga ng kultura sa bawat bansa. Ano ang ibig sabihin ng Indio? Ang ibig sabihin ng Indio ay tao o mamamayan sa wikang Espanyol. Sa konteksto ng pananakop ng mga Kastila, ang Indio ay ginagamit bilang tawag sa mga katutubong Pilipino o mga taong tubong Pilipinas. Ano ang kilusang propaganda? Saan ito tinatag at sino ang nagtatag? Ang kilusang propaganda ay tinatag noong 1872 sa Madrid, Espanya ng mga Pilipinong estudyante at profesional na nag-aaral at nagtatrabaho sa Europa. Ang mga pangunahing nagtatag ay sina Jose Rizal, Graciano Lopez, Marcelo H. del Pilar at Antonio Luna. Layunin ng kilusang propaganda. Ang layuning kilusang propaganda ay ipinahayag at ipinaglaban sa mga suliranin at adhikain ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Tatlong uri ng mga taong kasapi sa kilusang propaganda. Una, ang mga manunulat, isa sa mahalagang bahagi ng kilusang propaganda. Pangalawa ay ang aktivista na kung saan ito ay ang mga taong aktibo sa mga kilos protesta at mga adhikain ng kilusang propaganda. At pangatlo ay ang intelektual. Ito ay isang mahalagang bahagi sa lipunan ng mga kolonyal. Sino-sino ang kabilang sa propaganda? Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Antonio Luna. Ito ay ilan lamang sa mga kilalang propaganda. Ito ay naglalayong ipahayag ang mga suliranin at adhikain ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila.